sa Facebook? Sure, Mama. Kung gusto niyo po, umpisahan na po natin ngayon na mag-search po sa account niya sa Facebook. Pero hindi ako sure sa first name niya. Ang mabuti siguro, i-check lang natin ang lahat ng account na may surname na Rosales. Yes, Ma. Wait po. Iko-close ko lang po yung game ko para pwede ka na po mag-login. Kay Jules sa Walok Malay. Pinagtapat mo pa ang tungkol sa bastardong batang yun na kung tutusin. Matagal na nakabaon sa limot. Hindi mo na inisip kung ano magiging epekto noon sa musmus na isip ng anak mo. Ma, bata pa nga si Jules. Pero nakitaan ko na siya ng malawak na pagtanggap sa mga bagay-bagay. Nang banggitin ko sa kanyang tungkol sa kuya niya, nakita ko ang malaking tuwa sa kanyang mga mata. My God, Cindy! Ang buong akala ko, namatay na sa katauhan mo ang mga pangit na sitwasyong iniwan natin sa Pilipinas. Pero ngayon, bakit? Bakit pilit mo na binubuhay ang lahat ng yun? Hinayaan ko lang magdaan ang mga taon. Pero sa kaibuturan ng puso ko, ang kagustuhan ko pa rin maituwid ang malaking pagkakamaling yun na nagawa ko, Ma. Wala kang dapat na ituwid na pagkakamali! Lalo pat guguluhin lang no na maraming buhay na ibinibigay sa atin ang asawa mo. Higit sa bastardong inaalala mo, ang kapakanan natin ang isipin mo! Oh, Miguel, bakit? Nahihirapan na naman. Ano? Prep, mga kabayan. Teka, dadalhin kita sa ospital. May mga doktor at mga nurse na roon. Halika. Parang hindi ko na po kaya, Mang Mario. Ano? Masakit na masakit. Diyos ko. Namumutla ka na. Kailangan madala na nga kita sa ospital. Nurse, tulungan niyo kaibigan ko. Naninikip ang dibdib niya. Nahirapan siya huminga. Nurse. Dito po, sa stretcher niyo na lang siya ihiga. Tatawag lang po ako ng doktor sandali. Ano na tayo ng prep? Pagod na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayon sa doktor na humawak sa mga resulta ng laboratory test mo, wala naman daw kinalaman sa sakit sa pusong pananakit ng dibdib mo. Masyado lang daw napepers ang katawan mo sa pagtatrabaho sa bukid at nagmumula sa muscle ng dibdib ang pagkirot. Tinanong kasi ko kung anong trabaho mo kako nga sa bukid. Sapat na pahinga lang daw ang solusyon. Kung makirot pa rin, pwede ka raw uminom ng mefenamic acid. Diba, sabi ko nga po sa inyo, dahil sa pagod lang ito, kailangan naman ito masyadong nagpapanik. Mabuti na rin nadala kita rito sa ospital. Nalaman natin ang gamot na dapat mong inumin sa tuwing sasakit ang dibdib mo. Ngayon maayos na ang pakiramdam ko. Tayo ng krep. Pwede na po tayo umuwi, Mang Mari. Pero bago tayo umuwi, pasalamatan muna natin yung lalaking nurse na nag-asikaso sa'yo nang isugod kita rito kahapon. Oo, napakabait ng nurse na yun. Hindi ka iniwan hanggat walang doktor na mag-aasikaso sa'yo. Isa pa, gusto kong tanungin mo siya sa halos pagkakapa. Bigla kasi kung nagkaroon ng ideya.
baka sa pamamagitan ng mga pangalan yung halos magkapareho, maging paraan nyo para matrace mong nawalay mong mga kamag-anak. Ang sa akin lang yung posibilidad na baka nga may kaugnayan kayo sa isa't isa. Lalo na magkamukhang magkamukha rin kayo. Lena Rosales, kamo, ang pangalan ng iyong ina? Opo. Bakit po? Pamilyar po ba sa inyo ang pangalan ni Inay? Kapatid niya. Lena Rosales din kasi ang pangalan ng nakatatanda kong kapatid na babae. Mahigit 20 taon na kaming hindi nakikita. Wala naman akong paraan para makontak siya. Dahil kahit pwede kong makitext o makitawag sa cellphone ni Mang Mario, hindi ko naman alam ang cellphone number niya. Kaya lumipas ang panahon na iniasa ko na lang sa tadhana muli namin pagkikita. Kung may Facebook account po kayo, maaaring mas mapadali nyo matagpuan nung nawawala nyong kapatid. Masishare po kasi ng mga kaibigan nyo para maipagbigay alam naman sa iba. Nakaihiya mga aminin pero hindi ako marunong mag-Facebook. Ang bango mga kabango yun. May luma pong retrato si Inay dito sa wallet ko. Yan yung crepe natin. Niluluto natin sa butter. Siyempre ating Kung hindi pa ako spaghetti masyadong shorba. nakaabala sa'yo. Dalawa kasi itong pinagpipilian ko. Itong isa, Miguel Rosales. Too old naman. At hindi ako familiar sa profile picture niya. Pero itong si Miguelito Rosales, 22 years old. Isang registered nurse. Bah, yun ang anak Parang mo. ang gaan-agan ng loob ko pagkakita sa profile pic niya. Very familiar sa akin ang features na mukha niya. Ma, mag-friend request na po kayo sa kuya ko. O kaya, i-chat mo na lang po. Okay. At sabihin mo po, miss na po siyang makita ng brother niya rito sa Hong Kong. Oo, eto na. ano po yun? Ginagawa ko na lahat ng mga sinasabi mo. Sana lang sumagot siya agad. At sana nga siya ang kapatid mong hinahanap natin. Natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Siya nga si Ate Lena. Anak mo yun. Siya nga yung sinasabi kong kapatid ko yung... Ganito rin yung retrato niyang nakadisplay noon sa tinitira naming kwarto sa compound. Kung ganun, hindi lang po nagkataong magkapareho ang apelyido natin. Kundi magkatugo po talaga tayo. Ama mo yun. Tumatawag si Miguelito. Kailangan sagutin ko pa mamaya mainip sa katatawag ang anak ko. Hello, anak! O talagang hinihintay ko yung tawag mo. Kumusta ka na riyan sa deployment area mo? Maayos po ang kalagayan ko rito, Nay. Pero kaya po ako napatawag. May gusto pong kumausap sa inyo. Ha? Sino? Ate Lena, Kapatid. si Miguelito. Ang kapatid mo. Miguel! Ay, Diyos ko. Boses nga ni Miguel yung narinig ko. Mabuhay ang kapatid ko! Buhay ka, Miguel! Habang hinihintay po namin
namin kayong makarating dito sa bahay ni Mang Mario. Pinyon, meron ka pa rin dapat na malaman. Ano yun, ate? Ilang buwan, pagkaraan mong bumala, hindi ko ho inaasahan. Yung biglang pagdating ni Cindy, isang gabing malakas ang ulan. May dala siyang bagong silang na bata. Ikaw ang hinahanap. Pero dahil nga wala ka, iniwan niya sa akin ang bata. Hindi na kami nakapag-usap ng matagal dahil itinakas lang niya yon sa banta ng kanyang ina. Nadadalhin ito sa bahay ampunan. Nang gabing dapat na magtatagpo kayo. Ang pagdadalang tao pala niya yung gusto niya sabihin sa iyo. May anak ka, Vincent, eh. Oo. At yun ay walang iba kundi si Miguelito. Anak po ako ni Chong Miguel, Nay. Oo. Oo, Miguelito. Papatawarin mo sana ako kasi tinago ko sa iyo ang totoo. Hindi dahil sa sakim ako, kundi dahil gusto kong lumaki ka. Hindi na dala-dala pa ang masakit na pagkakahiwalay ng iyong mga magulang. Gusto ko kasi lumaki ka na masaya at puno ng magagandang pangarap. Kaya sinikap kong bigyan ka ng isang maayos na buhay. Sa pamamagitan ng malaking halagang pinabaon sa iyo ng iyong ina para sa iyong kinabukasan. Pero pinangako ko nga sa sarili ko na kapag dumating ang pagkakataong muli kayong pagtagpuin ng tadhana ng iyong ama, hindi ko ipagdadamot sa inyo ang katotohanan. Dahil ang inyong pagkikita ang laging laman ng aking mga panalangin. Wala po akong karapatan magdamdam o magalit. Dahil buong buo, ibinigay niyo sa akin ng walang kapantay na pagmamahal at pag-aaruga. Tinuruan niyo ako maging mapagkumbaba, pag-alang, at papagmahal sa kapwa. Pero higit sa lahat, ang pinasasalamatan ko, ang kayo ang humubog sa aking pagkatao.